mo si Heads na mag 1v1 kay Ryota, at the early stages, hindi talaga makakagalaw si Ryota dyan eh. At ngayon, kung nakikita natin dito, siya talaga ang harap, siya talaga ang tatangke. Hindi nga dapat si Ryzen ang tumatangke dito. Kasi si Ryzen gusto mo na fresh siya para makapag-retry siya at hindi siya mabawasan. Pero ang naging pinaka-problema talaga dito is yung pag-arangkada ng isang edit na hindi na talaga siya mapigilan. Kumbaga, yung pinangahawakan na lang sana OS6 ni Heads na kaya niya i-1v1 yung edit na wala pa sa kanya. Yung pressure din talaga na ginawa sa kanya from the early game, from the XP lane. They know what's the possible kryptonite of the late game. Kaya madaming instance, ito sana yung tinanong mo kanina, bakit pa ito yung magandang crucial pick off na ginawa ng Smart Omega. That was to Nomad and Ryzen. Kaso, they wanted to just go and bumabad pa habang may Tori pa dun sa gitna. And Dory wanted to maybe take Bentings in a way dahil meron nga siyang taunt and shield. Kaso nga lang dito, hindi pa nababagsak yung Tori. Si Mr. Lalim eh, oh. Si Bentings. Andito pa si Bentings tsaka si Hatred. So mahirap din na masustain din yun. So, ito yung naging way for a Smart Omega to take this objective in their hands. At nakikita nyo dito, ito yung final fight eh. Sayang lang for the side of TNC. Kasi nga naman si Ryzen is at level 14. So in terms of retrihan, mas malaki talaga yung retry value dito ni Andoryu. At kahit nakalapit na sila Ryzen that was the perfect time to actually do it. Pero kung tutuusin, ito na yung mga ito na yung the beginning of the end. Dito na makakahuli ng isang magandang knock-up yung mga members dito. At kung titignan si Ryota, ang target niya talaga si Heads. At tapos next si Hatred. At nung nakita niya nag-Winter Transition na, binigyan niya na agad. And ito yung sinasabi natin na kung bakit hindi na dapat